Hey guys, welcome back to the Toughest Talk. Today is episode number 8, and this episode will be really interesting. As I assure you, it's something that's quite close to my heart. So, I'm proxying in for our resident host, AC De Guzman. I'm Isan De Guzman, not my relative, just in case. I'm Isan De Guzman, Digital Marketing Manager and Content Lead for Honor Philippines, and we're here to talk something that you always see every day. Now, I want you guys to remember your time during the mall and seeing the tech stores, right? So, one common scenario are sales associates or SAs rather will encourage you to check out the store. They'll always pull you in. Hi, ma'am, sir, please check out the phones. And of course, in these episodes, we're going to dig deeper in this one. More than just closing a sale, we are going to dig deeper and show you stories from sales associates from themselves. Please welcome Honor Philippine Sales Associates, Hans Abitar San Jose, and of course, Cielo Quiles. There. Hi guys. Guys, konting naman dyan. Warm up tayo dito. So, guys, welcome to the Toughest Talk. So, Thank you, on sir. this one, of course, we pick you guys to out of thousands of sales associates. Pero this is a good opportunity, as I mentioned, that it's a highlight for you guys as we go to the mall every day. No matter what kind of mall, there will be always a tech store, di ba? So, before we start, meron kami ditong tradition na kind of how do you introduce yourself? So, Hans, you will go first. Ang progress nito ay tough ako kasi blank. Hi guys, I'm Hans. Tough ako kasi I'm from the first batch of Honor SAs and I'm still here. So, shout out sa mga kabatch ko. Ilan na lang tayo? Ilan na lang. Okay, mamaya. Medyo Tibayan i-dig niyo pa. deeper natin yan. Okay, Chelo, ikaw. Hi guys, my name is Shelo. Tough ako dahil achiever din ako. Nox. Alright. So, in terms of this one, of course, you guys are sales associates. Pero for the benefit of everyone, moving forward, tatawagin na lang namin SA ha. Aha. So, para hindi pa ulit-ulit yung sinasabi namin. So guys, as SA, I want you guys to please, a little bit of introduction of yourself. Saan kayo designated? Anong mall? Hobbies na ginagawa nyo? And of course, ano ginagamit yung Honor phone ngayon? Oh, no. Hans? Of course. Ako po si Hans San Jose. I'm from Mobile Blitz sa Robinsons Antipolo. So just in case po, taga Rizal kayo, dumaan kayo sa amin sa store namin sa Antipolo. Second floor lang yan. Hobbies ko, siguro during break time, lagi ako nanonood ng series. Mostly mga MCU contents, Marvel contents, mga ganon. I'm using, matagal na talaga, main phone ko, Honor 90. Favorite talaga siya kasi ang ganda ng camera, mataas yung storage. Ang hirap niya palitan. Kaya tiwala talaga ako kay Honor. Pero Then- in fairness 2 years na mahigit yung More phone. than. More. Kasi tagal na rin yun, no, pre? Opo. Maraming mga previous clients ko din, yun pa rin yung gamit nila and magaganda pa rin na naririnig kong review sa kanila hanggang ngayon. Yun pa rin yung gamit nilang phone. Kaya yung at least yung model na yun, talagang masulit yung tiwala mo dun. Ikaw naman, Chelo. Yes guys, my name is Shelo Quiles. I'm from SM Mall of Asia. Layo, no? Yes. Parang meron tayong Antipolo, tas Mall of Yes Asia. po, yes po. Cyber Widget Store, second floor. Yan. Pagka Alright. naghanap kayo ng phones. So, anong hobbies and also anong phone mo ngayon? Sa hobbies natin, usually po, pag mga rest day po natin, syempre, ginagala ko yung anak namin, then, nag-ano rin kami para mag-enjoy din po kami. Picnic yan. Food trip, no? Yes, Oo. food trip. Tapos, sa naman, pag walang magawa yan, nag-ML, online yan. Okay. So, mukhang kahit hindi kayo masyado magkakilala, may commonality tayo nakikita eh. No? I mean, nandun naman din eh, pagiging SA, di ba? Parang kilala mo na yung isa't isa kasi may pinagsamahan eh.
Tama. Ano phone ang gamit mo ngayon? Sa phone ko po ngayon, naka Honor 400 po tayo. Yan. Isa sa pinakabago din natin na smartphones. Then, yun. Ayun din yung mga pinanggagamit ko pag nagtitake ng pictures, yan. Videos. Okay. Ang ganda nun, di ba? Yes. Mabilis pati mag-charge. Mabilis. Medyo mas latest ng onte. Ilang generations ba yung Isa lang Dalawa. naman. Hindi mabilis. Dalawa kasi, oo 90, nga. 200. Ay, Na- tama, isa lang, 200 2 tapos years. nag-400. Oo. 2 years apart. Pero Honor 90 the best. Okay, so with this one, we're going to ask them icebreaker questions. Medyo, parang hindi na ata kailangan ng icebreaker. Pero syempre, this is for you guys para mas maintindihan nyo and also to get to know Hans and also Cello more. So, gusto ko tanungin kasi is in more of being a sales advisor. For you guys, yung in nature ba talaga, in natural, or techie ba talaga kayo in nature? Or pinag-aralan nyo yung pagiging techie? Siguro katagalan na sir, naging maalam na lang sa cellphone. Nakatulong yun, makabenta. Kasi, parang natutulungan mo si customer. Ako, sa bahay, pagka may problem. Siyempre, lahat na tayo, lahat na ng tao sa bahay may hawak na cellphone. Kahit katropa mo. Hindi mo na buong araw mo. Yung mga simpleng troubleshooting, mga ganon. Minsan nga, sa nanay ko, ayusin lang yung font. I-adjust lang yung font. Lalakihan lang yun. At least alam ko. Kasi mother ko, syempre may edad na, hindi alam yung ganon. So, nakatulong yung pagiging medyo maalam sa cellphone troubleshooting para makabenta. So, unti-unti nakakalikot ko yung cellphone ko. Sa tagal ko, sa telco, Tagal, no? medyo marami na ring alam. Kaya medyo techie lang. Okay, Medyo. so yung sabi mo, medyo matagal na rin sa telco. For context, for them, ilang taon ka na sa telco industry? Started way back 2016. So, almost 10 years na. Of course, hindi yun Honor, no? Ibang brand siya. Pero technically, magta-10 years anniversary ka na this year. So 10 years as SA from different brands and now Honor. So at least in that way, nakikita mo yung progression mo. Okay? Longest na nga sir kay Honor. Ang ganda. Longest na daw ako. tayo, guys. Longest na akong SA kay Honor. Okay. How about you, Cello? Sa akin naman, sa pagiging techie naman po. Medyo techie lang din po. Kasi hindi naman ako totally makalikot. Pero may mga alam din po ako. Then, sa pagiging naman, siguro bago pa lang din naman ako sa telco kasi almost 5 years pa lang din naman po ako. Galing din naman ako sa ibang Brands. brand. Yes. It's natural. Of course, si Honor bumalik just 3 years ago. We're just currently on our 4th year installment here in the industry. So I'm also a witness of that one na pagkakabalik lang ni Honor. So natural na gagaling kayo sa ibang brand. But I'm one thing here is clear, yung experience nyo is where you are right now. Dito lang din talaga tumagal. Okay. Dito lang din talaga tumagal. So nakita nyo yung progression, di ba? Pre-pandemic to now, post-pandemic. Pero gusto ko malaman a little bit more of, wag mo na masyado seryoseng questions. So, pang-relax. Ano ginagawa niyo pang-relax? Siyempre, kung rest day, gagala talaga kami ng asawa ko niyan. Kung rest day, Kasi ang madalas ginagawa ko, siyempre, yung mga trending spots na makikita mo sa Pag may Facebook, nakita ka sa Facebook, ka sa ng reels TikTok. na ganun. Yun yung pinupuntahan namin. Siguro So, parang once- kasado once na pala yung weekend nyo or yung rest day nyo. may pagka ganun. Kasi wala namang pagka may pasok naman, wala ka namang bira ka naman maagala eh. So, nangyayari, during may pasok, break time, wala naman ako ibang libangan kundi manood lang ng reels, manood ng series. So, minsan habang kumakain, nanonood ako ng reels eh. Pinaplano ko na kung saan kami pupunta sa susunod Okay. eh. So talagang parang sa gabi hanap ka sa TikTok. Saan ba magandang pumunta? Uy, mukhang okay ito Yes. Kasi Ganun siya. once once A week. once a week. Huwag naman sa year. Sobrang tagal yun. Okay, so in that one, how about you, Cello? Anong pang-relax? Or medyo... Siguro po,
Same lang online? din ng kay Hans po. Kasi once a week lang din naman namin nakikita yung baby namin. Then, bago kami dumating sa Alfonso, syempre madadaanan muna namin yung mga magandang view. Saan nga Like pala yung Tagaytay. ano mo? Yung anak mo? Cavite. Ayun. Yan. Akala ko Alfonso na iniinom. Hindi. Alfonso Cavite, sir. Okay. Bali, syempre, pag nabiyahe kami, madadaan din namin yung mga gandang views. Mm. Like sa Tagaytay nga po. Then, yan. Ah, Doon na so rin namin dumadaan sinasabay. ka ng Cavite to Tagaytay. Sa back end ng papunta po. Antipolo. Para Marilac madadaanan area. namin siya. Okay. Kaya, yun. Parang nasasama na rin po yung explore namin dalawa. Travel, tas kain, yan. Sige. Tapos pagdating doon sa anak namin, yan na. Sama na namin. ML, di ba, nilalaro Yes. mo? Hans, ikaw? Wala sa ngayon, sir. Eh. Wala. Oo, talagang nood lang. Pero, hindi talaga ako inabot ng sir, ng mag-Mobile Legends. Mga dating, nung batang computer shop ako dati, pero nung nauso na yung mga So, games ano ka, sa Candy cellphone. Crush? Hindi naman. Hindi naman. Mga Oras. RPG kung familiar ka, sir, sa okay. Ragnarok. Ayan. Nakaraan Oo, yung Kabal, mga ganun. Mir MU. 4, alam mo Mir yun? 4, oo. Dati kasi, pandemic sir umuso yung mga play to earn. Mm. Syempre sa trabaho naman namin, hindi naman kami nakakapag-cellphone halos pag nasa trabaho. So ang mga games ko ngayon, yung pwede yung idle. So, ano Open dati lang yun? yung phone mo. Axie Infinity ba yun? Mga play to earn. Hindi ako wala akong Wala akong akong puhunan doon. Wala din. Oo. Ang Meron ano mga nun eh. libre, sir. May libre. Tapos, konting mo lang doon. Siguro, iwan mo lang yung phone mo. May progress na kasi siya eh. Tapos, Okay. iwan mo lang na ganun. May progress. Ngayon kasi hindi naman na malaki yata kita sa ganun. Mm. Wala akong ganung game ngayon, pero recently, ganun yung mga nilalaro ko. Pero siguro si Shelo na lang. So, ano rank mo ngayon? Legend 3 pa lang ako. Pero favorite character? Nagtatry lang ako ng Hanabi ngayon. Taas ba yung Legend 3? Ano eh, medyo nahirapan eh. At least hindi guys. Solo lang ako, ba yun? solo. At least Stuck doon. hindi funny bigla. Okay. Ako Kimi lang. Masaya na ako. Yun, Okay. usually. Pero basketball? Any offline na mga sports, more physical? Sa basketball siya. Simula nung nagka-work ako, hindi na po ako nakapaglaro. Ayan. Kaya, focus na lang din sa work. Cellphone yan. Tapos motor yan. Okay na yan. Okay. Pareho eh. Meron kasi sa amin, mga promoter din. Sila nagseset sila ng game nila. Kaso Maganda ako, sa inyo pa. Antipolo, taga-Morong pa kasi ako sir eh. So yung, imbis na makapaglaro ako, yung oras ko, biyahe ko na. Pero grabe yung pauwi. akit mo from Morong Rizal, paakyat, ng Same po yung Antipolo. pre. Sigsag ka Yung zigzag? dadaan. Oo. So, aabutin siya minimum 45 minutes. Pero kung motor, mga 30 Motor. minutes. O, ganun. 45. Okay. Saktuhan. Parang Saktuhan rin nga pala lang ako nag-rides pumasok pa rin, no? Parang na rin talaga nag-ride. Siguro ang exercise ko na, saktuhan kasi ako pumasok eh. So yung pagtakbo ko mula parking hanggang doon sa store para lang mapag-time in. Yun Anong yung oras ba ang cardio ko. time in? Para context sa ating mga viewers. Dapat Depende po ba yan. 8:30 nasa mall ka na? Ako ang sked ko lagi ay 12. So 12. 12. So Ano na pasara, closing time ng mall. Ang Closing is 1 po. 1 yung sa inyo. Pero sa iyo 12 ang call time mo. 12 to 9. Sarado. Sarado nung store alas 10. May time inaabot na rin ng alas 10. May mga last minute or buyer na mga. Kasi sometimes pag Friday, di ba, nag-extend ng 1 hour versus weekdays na 9 to 9 yung mismong mall. Oh, yes. Ay, sorry. 10 to 9 pala. Ngayon siguro sir, gawa nung ngayon nga binawasan yung yung mall hours. By 1 hour, yes. Tapos by ganito, Friday ngayon. Friday ngayon eh. Kasi Friday, Saturday, Sunday, yun considered weekend sa kasi. 10 to 10 siya. Yun, resume dun sa regular mall hours. 10 na a.m. mahaba. to 10 10 p.m. Yes. 10 to 10. Okay. Okay, so medyo pupunta na tayo sa a little bit more of papuntang series tayo. Pero as you know, this is the toughest talk. So I prepared a lot of questionnaires na talagang medyo tutuhog sa puso nyo rin. Or at least, kukuha tayo ng konting context para malaman ng viewers natin ano ba talaga ginagawa ng isang sales associate, ano ba yung pinagpupundang nila, pinaghihirapan. And of course, a little bit of life story din. Kasi kailangan natin mag-inspire dito sa toughest talk. Okay, so pupunta tayo sa sequence 5 or at least our slam book questions.
konting medyo, ano naman, personal. Parang napaka nun sir, napakatanda na, slambok. Oo nga eh. Okay, so on this one, pag narinig ng tao sales associate o sales sa mall, of course, there is that impression na parang normal or parang sometimes sa kanila na parang yung that kind of impression na normal lang. Hindi yung walang wow. How do you respond to your friends or colleagues pagdating sa ganun? Kasi like for example, may bago kang nakikilala. Hans, ano ako, sales associate sa Robinsons Antipolo. Ano yung nagiging reaction ng mga tao? Well, sa mga tropa ko, akala nila kasi lahat ng gadgets, binibenta namin. Hindi, akala nila, Hawak mo minsan lahat, na, ako lahat. siyempre alam nila, nagla-live ako minsan eh. Minsan, o kaya nagpo-post ako ng mga cellphone na ganito. Lahat ng gadgets tinatanong nila. Ano ba, may laptop ba kayong ganito? Pero wala kaming ganyan sa store namin. Kala nila lahat eh. Okay, Kala that's a nice nila yun. insight. Ikaw, how about you, Chelo? Siguro sa ganun din sir na like may mga kaibigan din naman ako. Pre-promoter ka. Ano bang magandang phone ngayon? Mga ganyan po. So, nagiging tanungan kayo ng bayan. Yes po, tanungan. Then, ano ba yung magandang processor? Mga ganyan din po. Tapos, kung saan ka maganda magpaayos, yung mga ganyan. Ayun lang. Okay, sige. So in short, pag narinig nila sales associate, pwede ko tanungan to. Ano magandang cellphone? Ano magandang gadget? Kasi hindi Parang nagiging go-to person kayo. Kasi hindi lang naman gadget yung tinatanong sa atin. Saan yung CR, sir? Saan yung CR? Tanungan eh. Totoo naman. Hindi, sir. Sir, Ang tagal mo tinawag. Wait lang, saan yung pwesto mo? Mall of Asia, Cyber Zone? Cyber widget po. Cyber Widget. Yes po. Malapit ka nga sa CR. At madali mo na ito. Diretso lang po. Oo. Okay, Kaya gets yun ko. mo yung hindi talaga yung mga klase type. Sa amin, ang malapit sa amin, pag-ibig. Oo. sa Yung Robinson. government services. Government Saka sa services. sinihan, di ba? Saan yung kuhaan ng police clearance dito? Ay, doon po labas, kaliwa, ganun. Siguro for context for our readers, yung Robinsons Antipolo kasi, or particularly Robinsons in general, mix siya usually na may government services doon sa mismong mall. LTO, SSS, Pag-ibig, GSIS, nandun lahat. Kahit nga passport, di ba, DFA, minsan yung ibang malls may ganon. So, nagiging tanungan nga ng bayan na sa NBI clearance. Tama. Ito, inabot ko dati, sir, siguro mga unang trabaho ko na 2014 sa Robinsons. Taga-Kainta ka ba, sir? Marikina. So, medyo magkalapit na pala. Dati, dun sa Robinsons, kaya pala, yun, Robinsons Pabigar. Doon nakuhaan ng dati, mga, NBA clearance. Ang mahirap dati, pipila ka ng alas 6, parang pang 40 ka na kagad dun sa pila. Tapos hintay mo mag-open yung mall hanggang alas Hindi pa bukas yung mall, di ba? Parang Ang alas hirap- 7 pa lang ang eh. hirap Puno dati. na yung pila eh. Ngayon kasi pwede ka nang mag-book lang sa cellphone mo eh. Yun yung maganda dun. Ngayon kasi may mga mobile na. Kaya wala na masyadong pila. Okay. So, how about you, Chalo? Yung sa'yo is, ano yung parang typical day mo in a mall? Can you describe yung pagising mo hanggang end of the day? A little bit of a walkthrough doon. Ang gusto natin malaman is someone from Mall of Asia. So, syempre, you're currently duty sa isa sa mga pinakamalaking mall sa buong mundo. So, ano ang feel ng nasa Mall of Asia araw-araw? Yung feel, sa unang duty po kasi talaga sa Mall of Asia talaga. Sabi ko, ayoko dyan kasi medyo malaki talaga kasi malilito din talaga ako. Pero nung tumagal naman, nakakuha na natin yung flow, nakakuha na natin yung mga ugali ng mga kasama natin. Doon naman sa typical day natin. Pagkagising kasi sir, kape, yan, kape lang, tapos tulala, ligo, tapos biyahe na ulit para kasi nag-aano po ako nagbibigay ako ng almost 2 hours to 1 hour, 1 hour 30 minutes po. Galing ka ba sa ang area? Galing po ako sa Las Piñas. Las Piñas to Mall of Center. Asia? Yes po. Okay. Ang ginagawa ko po kasi pag ang maga kaming gigising ng asawa ko, 8 a.m. yan.
Then, sasabayan ko na siya pagpasok. Then, ang gagawin ko na lang po, pag nandun na kapag ina ako, 2 hours po kasi, ang pasok po is 1 p.m. Oh, Yes so po. meron kang Napapasok po ako sa mall 11 a.m. Mm. Kaya napakaaga din po talaga. Kaya yun. Parang ikaw ata nagbubukas ng tindahan. Minsan po talaga minsan nauna pa kami sa pila pag partida closing pa. Okay, Kaya, gets. ayun lang talaga. Umikot lang sa araw namin, sa trabaho din talaga. Okay. Focus. So, how about you, Hans? In terms of start day, nasabi mo kanina, from Morong ka, di ba? To Robinsons Antipolo. Pero can you describe a little bit more sa Robinsons Antipolo? Kasi, syempre, isang top mall or one of the largest mall. For top mall in a province, technically, Robinsons Antipolo. Ano yung feeling doon? Ano kasi sir palagay ko magandang mall si Robinson. Hindi ko akalain na ganun. Ako kasi, Morong, wala kaming mall doon, kundi maliit lang na Mga arcades na ano. mga, Morong. so ganun. Maraming mga taga Morong, saka yung mga malalapit na bayan, doon din yung puntahan sa Robinsons. Yung kasi parang big mall sa amin. Wala po sinihan sa Morong Ayun yung galaan So yun na yung galaan din namin. Ako nga sir, 6 days na nga akong nasa sa Robinsons. Tapos rest day ko. Minsan doon pa rin ako gagala. Okay lang Kasi yan. nandun sinihan. Ano yung Kaya no parang choice ka. doon na talaga din tirahan ko. Baka mag-duty ka na. Sabi nga Nasisita nila lang nga kami ng mga pagka nagkita na naman. Akala ko ba rest day mo? Bakit dito ka pa gumala? pero syempre, malapit siya sa simbahan ng Antipolo. So, pagkatapos magsimba, doon kakain. Yun nga din. Sikat talaga ding simbahan yung Antipolo, yung katedral. So kahit doon mas diretso sila kay Robinson after no. Kaya nga po, nung ang tawag dito nito mahal araw, bukas din siya. Ay, oo nga, napansin ko yun. Pero buti na lang pinagbakasyon kami. Nakita ko nga na mas open Bukas yung yung ibang mall. Robinson. Even nga yung supermarket, open ng Holy Week eh. Nine na kasi talaga yung pinaka nila. I see. Kaya puntahan din siya talaga ng tao. Tapos dati, maliit lang siya na mall, in-expand na nila Ang laki mas dumadami na yung tao. May bike, may mga na doon, marami ng kainan. Tsaka, yung anak ko din, doon ko rin ginagala kasi may mga playground na. Tapos yung pagtawid mo doon, may mga bagong, na din, gawang malls. Galaan ng bata. So, sunod siya na yung So, I Dorman. think pumapantay rin na mala MOA levels. Parang on a province comparison. Pwede. Okay, sige. Maganda rin talaga siya. Puntahan ng tao. So guys, we're going now to the toughest talk. So technically, this is the segment where we're going to ask the toughest questions. So I personally curated all of these questions for you guys, Hans and also Chelo. So we're going to talk more here of everything under the sun. Kasi this is a really good opportunity kung ano ba talaga tinatanong ng mga tao sa tindahan. So at least from you guys, makukuha din natin. O kaya, may suki ba kayo? Those kind of questions. So let's start now. Gusto ko marinig from you guys. Ang dami namin ginagawang marketing dito, di ba, sa Honor Philippines. So naghampas na tayo ng Cybertruck, naghagis na tayo ng sobrang daming cellphone, proving the durability of the Honor X9D. Aside from that, last year, Honor 400, AI image to video. Kung makikita nyo, sobrang unique ng marketing natin sa Honor. And of course, ang curious question ko is, ano yung unang tinatanong ng tao pagdating sa store? Like for example, ito ba yung nakita mo doon sa Honor Philippines? Pero I want you guys to elaborate more. Siguro, paunahin natin si Shelo this time. Sa akin, sir, syempre pagpasok pa lang ng client, sir, syempre first table tayo. Sabihin ka agad, ito ba yung matibay? Syempre, pwedeng matesting kung matibay. Yung mga ganun, sir. Syempre, dapat, ma-handle mo sila, sir, Ma-handle mo sila kasi hindi ka pwede yung, ma'am, grabe yung mga ganun. Kailangan ma-handle mo sila. Opo, ma'am, ito po yung matibay. Pero, ma'am, syempre, nasa paggamit pa rin po. Yes, sabihin na natin matibay yung phone, pero glass pa rin po. Ayun pa yung namin. Pero, yun nga, ang tanong talaga ng client, ito po ba yung matibay? Always? As Yes in, po. or majority pagkakita ng Honor? Majority talaga, sir.
ay, ito'y matibay. Yung mga, ito'y napapanood ko sa gantong reels. Yung mga ganyan po. Tapos, syempre, marami rin tayong mga tawag dito, sir, yung mga ginagawa niyong video. Yan, syempre, napapanood din ng mga client. Kaya napapanood din nila. Kaya nagtatanong din talaga sila kung totoo. Okay. Ayun yung mga nila. Ayun lang naman laging tinatanong sa atin kung ayun ba'y matibay, sir. So, but how about you, Hans? Ganon din naman, sir. Pero siguro ibang sitwasyon lang. Yung sa kanya, kilala yung owner eh. Merong iba din naman tao na hindi alam yung brand na yon. Pero may iba na nakikita yon, hindi nila alam. Owner pala yon. Yes. So, ang ginagawa ko na lang, halimbawa na pagpasok ng store, ma'am, ito, Honor, yung ito yung madalas makikita niyo, ma'am, na hinahagi sa... Hindi, yun, pagka may sinabi kang ganun, tsaka nila nare-recognize yung brand. Sa store kasi, sir, may demo table, meron akong mga din eh, may mga naka-ready na yung mga video nyo. Si sir, nandun, sino Long Bomb, Okay. sina Joe Marie, yung mga hinahagis. Lebron. So instead na ihagis ko yung cellphone, may video na lang na ganun. Tapos, ang madalas na napapansin nila, ewan ko kung meron pa sa store mo, pre, yung aquarium. Yes. Minsan hindi, nandun ka lang tapos mapapansin niya. Totoo ba yan? Nakalubog sa tubig. Yung aquarium. Yung aquarium. Effective siya kung tutusin. Hindi siya, di ba, dami lang naman. In-explain ko naman, dami po yan, di pwede kasing ganyang katagal yung model na yan. Yung pagkababad, syempre. Pero legit, pwede po siya sa ganyang, level ng tubig. Kaya Huwag minsan lang ibang babad client na tinitignan babad. talaga eh. Ito nga yun. Hindi, So, dami lang po yan. effective yung mga hinahagis. Pag sinabi kasi yung matibay na cellphone, honor na talaga yun eh. Ay, So, nakagad yung hinahagis, tatata. Siguro sa, just to share with you guys as well. Kasi, syempre, you want to prove na matibay ka eh. So, yung ibang brands will say this, and this. Pero, walang tatalo kung ibigay mo yung totoong example. Yes. Kaya talagang, tayo yung naglakas loob eh. Tayo yung pioneer sa durability. Kaya nakita nyo talagang, tapang ng brand na to ah. Pero I wanna go back dun sa sinabi ni Hans kanina na hindi sila familiar dun sa word na honor. Yes. Actually, na-encounter ko din siya na parang pag saan ka nagtatrabaho? Sa honor po. Ano yun? Yung cellphone na matibay. Tapos gets agad nila. Mas nila sir yung mas alam nila matibay. yung phone na yun, hinahagis. Parang hindi nila yung alam yung tagline, pangalan. sir. Yung tagline, mas alam nila yung tagline kaysa dun sa brand. Oo. Pero that's natural naman kasi magpa 5 years pa lang yung brand eh. Or we're currently on the 4th year. So, at least, nakikita natin from Metro Manila, di ba? Mas kilala. And also yung both common terms is, yan ba yung matibay na phone? Yes, sir. So, I think that's a good indicator. Pero ito yung gusto kong tanungin talaga sa inyo. Paano kayo mag-encourage ng customer para i-check out yung product? Kasi, di ba, merong mga customer na pag nakita pa lang kayo nangahawi na kayo, ayaw nang pumunta kasi introvert o mahihaing yes, customer. may mga Paano ganun. yung ganong scenario? Iba-iba, sir. Mahirap talaga yan. Pero ako, sir halimbawa na lang, nagpa-flyering na lang ako. May time, sir merong pumapasok ng store, hindi mo lang talaga nagsasalita. May mga ganun, sir. Ako yun. Hindi naman masisi. Siguro kahit ako gusto ko lang. Minsan kasi, May sir, mga mahihain pagpasok, hinayaan ko munang gumala dun sa store. Kasi mahirap namang i-push mo na yung gusto mong ibenta sa kanya. Gusto mo ipakita ka agad. So, nahihiya yung tao lalo. Sinintay ko muna, tapos pag medyo may gusto na siyang explore na cellphone, Yan. sa ako dinedemo. Pero minsan ayaw talagang magsalita. Nag-iiwan ako minsan ng flyers. Yung nagbibigay ako ng flyers. Ma'am, kuha kayo ng flyers. Ganito. Ito po, may number ako. Tsaka ako mini-mention, may free po yan na ganito. Tapos, may time, madalas din tsaka sila lumabas na, tapos bumabalik. Tsaka sila nag-inquire. Ayun kasi yung mga, yung mga client na nahihiya magtanong. Nahihiya. Siguro sa Mall of Asia, iba yung scenario eh. Parang mas maraming may interest or may effort para pumasok. Sa ganung scenario naman, sir, yung ibang client kasi talaga, sir, pagka tinatawag mo po sila, lumalayo talaga sila. Kaya usually, ang ginagawa namin, sir, kunyari, yung dami phone,
Inuhulog namin. Tapos pag tumingin, ma'am, dito yun. Yung mga ganun po. Eh, mga kulit Okay. din naman talaga yung pag nagpupuling din kami, serious din, pasok din po. Mm. Then, ang gagawin po namin, papaikuti namin. Tapos, syempre, pag nakita nila yung phone yan, doon na namin siya atakihin. Mm-mm. So, Sa pagpasok ng client kasi, sir, medyo mahirap din talaga. Kaya kailangan mo din talaga ng tawag din, effort mo na pag narinig. I'm sure you're quite familiar online even before pa mag-pandemic na may mga post na ay wag kayo masyadong lalapit dyan sa mga tindahan kasi ang kukulit niyan or masyado Ano, sir? sigaw ng Oo, sigaw or Ah, yeah. everything. Pero discarte nyo yan guys di ba? Tama, di ba? Para magtawag ng customer, magdala ng traffic. Pero of course, sometimes sumusobra siya to the point na merong naiinis, di ba? Na-intimidate, nahihiya. Meron. Oo. May mga client din talaga, sir, na kunyari, tinatawag mo. Tapos, may kasama, yan. Tayo dyan, tinatawag tayo dyan, mga ganun. Wag tayo dyan, maingay, magulo. Mga ganun, sir, may mga magulo, maingay, mga sasabi. Kaya, yung minsan kasi, nagpapalitan na lang kami doon sa unahan. Mm. Sino yung magpupuling, sino magtatawag. Para hindi maguluhan. Baka ikaw yung mas madalas sa harap kasi nakangiti lang. Yung parang mas friendly. Pag maganda din pag friendly, nakangiti. Yan. Okay, so with that one, I'm going to ask, ito quite interesting kasi let's see kung ano yung priorities ng mga tao, kung merong difference. Kasi one from Rizal, one from Metro Manila. Ano yung unang tinatanong? Camera ba? Presyo ba bigla? Or meron bang specific na specs na hinahanap? Parang ano yung pinakaunang hinahanap ng tao sa Rizal? Yung pinakamura talaga yung hanap nila madalas. Yun talaga, no? Yun talaga. Pero na-upsell naman siya kasi Yes. si Honor hindi siya yung pinakamura eh. Mm. Pero tatanungin mo sila, ma'am, ano po bang madalas, tanongin namin, sino po bang gagamit, anong mode of payment nyo? Yan. Kasi kung madalas installment sa amin sir eh. Kung installment ma'am, mas maganda tong puhain. Mas sulit kasi ito. Hindi sayang yung huhulugan. Yes. Saka namin ina-upsell na ganun. Pero common din sir, makilala na rin talaga si Honor. Yung ibang, kasi sa amin sir, multi-brands, minimension mo iba-ibang pangalan ng brands para makuha yung attention ni ni customer. Client. Kasi may customer na may prepare na may hanap na talaga silang brand na ganun eh. Ewan, pagpasok pa lang, kasado na sila sa isang brand. Maraming ganun sir. Tapos pagpasok na lang ng store, tsaka mo i-convince dun sa brand mo. Pero syempre maganda alam mo yung hanap nilang model. Alam ko yan ma'am, ganito maganda siya sa ganitong features. Pero ma'am, eto check mo to. Kasi meron din siya ng ganito but better. Ayun, ganun Okay. technique namin madalas. Pero maganda naman kasi sir kay Honor, hindi mo kailangang mag-sales. Sinasabi ng iba, puro sales stock ka eh. So hindi mo kailangang mag-sinungaling or mag-sales stock. Kasi babasahin mo lang minsan, madalas yung specs ni brand na to or yung hanap nilang model versus dun sa specs ni Honor, mas mataas lagi yung yung binibring ni Honor. So Pero madali siya. pupunta ako dun sa sinabi mo. Naiintindihan ba talaga nila yung specs? I mean, syempre tayo, kinakabisado natin siya, sinasapuso. Pero pag sinabi mo ba sa customer na, meron po kaming quad-core or octa-core na processor with 2.4 GHz na processor. Syempre sa normal na tao, that's very, di ba? Jargon talaga siya. Kaya bihira talaga nakakaintindi nun, sir. Kaya maganda lang, sir, ipaliwanag mo siya ng, pag sinabi mo, halimbawa kay X9D versus other brands. Ito, ma'am, yung hanap niyong model, bawa, sir, ang battery niyan, ma'am, 6,500 mAh. Sa X9D po, 8,300 mAh. Mas malaki na, ma'am, yung battery niyan. So, ayun, ma'am, the whole day mo na siya magagamit or after hanggang kinabukasan pa po. Pwede pang gawing power may bank. yung tamang tatagalogin mo na nga lang din. Kasi para mas maintindihan nila ano bang purpose nung specs na yun. Ganun. Okay. Okay, punta tayo ng Mall of Asia. So, ano ang unang hinahanap sa Mall of Asia? Sa akin, sir, mga na-encounter ko po, usually talaga specs, sir. Specs yan. Tapos, yun kayang itagal ng phone raw. Ayun talaga yung inaano sa akin. Basic na nag-a-ask mga client, mga ganyan. Ay, kung Karamihan ba? talaga. Tatagal ba yan? Oo, yung mga ganyan.
may mga magtatanong yan, tumatagal ba yung ganyan? Baka hindi naman. Okay. Syempre, papaliwanag pa din natin siya ng mas maayos. Then, kumbaga, mas madaling maintindihan po. Like, sa basic specs. Sa basic specs natin, yung internal, yung ganyan. Kung di naman maintindihan yung processor, doon tayo sa camera. Mga ganyan, sir. Kaya usually, ibang client po, sabihin na natin kung hindi man ma-considered ngayon, babalik. O kaya ang ginagawa po namin, sir, inaano po muna namin. Kaya kung hindi pa po kayo consider ngayon po, pwede nyo pong i-check sa online. May mga client kasi na magche-check sa online, sir, bago pumunta sa isang mall. Totoo naman. Yes po. Meron pa nga nandun sa mismong tindahan. Check niya. Opo. May mga ganyan, di ba? Di ba? Chine-check na. Kaya, nasa harapan mo na. Katabi yung, Cut yung isang app. katabi. Titignan mo na, may dalang phone, may chine-check. Kaya, ang ginagawa po namin, pag gaganon, hindi namin talaga totally pipilitin. Pag na-check naman po niyan, pag nagandahan naman po, or naniwala, na push mo yun, babalik talaga sa iyan. Okay. Yung ganong client. Paano yung discount nyo in terms of closing a sale? It doesn't have to be really general na parang isang scenario. But, syempre may discounting hands, may discounting shell. So, I wanna talk about more of that. Lalo, yung mga nagko-compare online. Ganito ma'am, sir. Ito. Meron kasing mga customer na may pambili naman talaga ng phone. Pero ayaw nilang magpalit ng phone nila kasi meron silang importanteng files or accounts dun sa luma nilang cellphone. Hindi nila alam ilipat. Common po ito sa mga medyo may edad. May edad, yes. Yun. So, ang madalas naman na ino-offer ko sa mga ganun, or lagi ko rin mini-mention dun sa mga ganun customer, pwede ko kayong dyan, sir, tulungan na mag-transfer ng file sa mag-copy para po hindi mahirap magpalit ng phone. May mabilis kasi tayong device Clone. clone. Device Yes, clone. napakabilis. Device clone, gano'n. Segway doon meron kaming device clone kahit galing kang iOS. Yun. Pwede ka na mag Kahit one tap galing na ka sa lang. ibang Android, kahit galing ka sa iOS, madali lang mag-Honor device clone. Kaya lahat ng contacts mo, messages, and even yung mga apps kaya i-copy papunta dun sa bagong phone. Yes, sir. Yan ang Kaya din hinahanap nila ako, sir, madalas sa ganun. Kasi yung ibang promoters, ayaw namang i-offer yung ganung service. Saglit lang naman yun. Mabilis yun with device. So ikaw clone, nga, diba? you're doing the extra mile para lumipat doon sa bagong phone. Or syempre, pumunta sa Honor, di ba? Siyempre, mahalaga sa kanila yan, sir. Sila nga, hindi sila makapagpalit, bumili ng bagong phone kasi nga, hindi nila maiwan yung files sila, accounts Yes, nila. may mga ganun, no? Iba, simpleng social media accounts, hindi nila alam i-retrieve. At buti na lang, medyo techy at medyo maalam ako mag-retrieve. So, natutulungan ko silang mag-avail ng bagong phone. Tapos, malipat na nga yung bagong account sila dun sa bagong Kaya phone. kailangan talaga, alam ka din talaga sa ganyan eh. Ikaw, Shelo, ano naman yung discount mo sa pagbenta? Ang diskarte ko po sa pagbenta, ang ginagawa ko po, minsan pag walang flow ng tao sa mall, nagtatry po kami yung mga past namin na client po. Diba may mga, sa receipt po, ang gagawin po namin, tawagan namin, text namin, ganyan. Then, online posting din, para mas makatulong din po. Tapos sa So, eto medyo controversial question even to myself. Kasi controversial. may konti siyang trade secret Pero I still want to talk about this one. Kasi, syempre guys, meron sa inyo hard to get, di ba? Yung ang hirap nyo pag-get or mag-close ng sale agad. Pupunta muna sa ilang tindahan? 4, 5? Minsan di na bumabalik. Nakakita pa nga ako ng post ATM online. machine. Kinain na ng ATM. Ay, pupunta daw ng NTM. Pero hindi na babalik. Pero I wanna talk about this one. Yun. Yung mga mahirap na suyuin na customers. Paano nyo nako-close? Yan. Di ba? Ang hirap ng mga tanong ko, di ba? Doble mo yung payong. Pag mga ganyan po, may na-encounter din naman po ako ganyan. Napakahirap na... Alam mong gusto niyang bumili, di ba? Yes, may ganun po May gustong, yung pakiramdam mo talagang bibili siya. Pero, pa-hard to get. Yung, kumbaga, gusto mo talagang tanungin kung anong gusto niyang bilhin na phones. Na anong unit, anong hinanap niya sa phones.
Kaya minsan ang ginagawa po namin, hindi muna siya namin tatanungin doon sa mismong phone. Ang tatanong po muna namin, ma'am, parang kanina hinahanap mo ngayon, ma'am. Baka matulungan ka po namin. Okay. Yes. Siyempre, hindi pa agad sasagot yan. Gaganyan mo na yan. Ang ginagawa lang po namin, tinatry po namin siyang bigyan ng flyers. Okay. Babasahin niya din naman yan. Ay. Pero pag kunyari, nagtanong naman sa yan, doon mo na po siya susugapan. Okay. Kasi hindi naman po lahat totally talaga hindi nagsasalita eh. Magsasalita man yan, isang word lang. Ayun ang mga may hirap doon, sir. Ikaw, Han. Yung next question. May suki ba kayong customer? Meron. Ikaw. So, I mean, pero just describe them lang. So, sa suki naman, sir. Pagka nagandahan kasi talaga sa, mo yan, sir eh. Sa service mo sa kanya yan. Tsaka nagandahan din po sa mga freebies mo, yung mga ganyan. Babalik at babalik tayo yan, sir. Sa mga regular client natin dyan, kamusta po kayo? Pwede kayo mag-shoutout kung gusto niyo. Ikaw naman, pre. Ikaw, Hans, mga regular customer mo. Isa sa, marami syempre, pero isa siguro sa pinakang Grabe yan. suki ko, way back, ano pa yun sir, X9B. Wow, 2 Ano taon na. yun? But, siya parang estudyante pa lang. Syempre, yung iba, hindi napapansinin ng gano'n. Pero dinemohan ko lang siya nung sa X9B. Ganun. Dinemo ko, nagandahan siya. Tapos, yung pala, naka X9A na siya. So, honor user na din. Nung time na yun, di sila bumili nung dinemohan ko. Pero nag-iwan lang ako ng flyers, ganun. Tapos, pagbalik nila, may kasama kasi siya eh. Yung bumili yung kasama niya. X9B. Matagal din. Siguro pinag-ipunan niya muna X9B. Bumili siya. Hindi mo kalain, estudyante. Tapos, sila magkaibigan sila. Yung mga, nila, kapatid nila, kamag-anak. Siguro may, sila eh, may nagpapadala sa kanila para bilan ng, gadget yung mga kapatid nila. Honor na rin talaga yung mga, Kumbaga na, na hatak nila sa iyo. Tapos, at least dun sa store na sila namin bumabalik. Naman sir maraming bumabalik na customer kasi pag nagandahan sila dun sa device na nirecommend mo sa kanila, syempre nagtitiwala na sila sa inyo. Sa susunod na babalik sila, ikaw na yung tatanungin, ano bang ma-recommend mong para dito sa anak ko? Bibilang ko kasi yung ganito, ganyan. Kumbaga nakuha mo yung tiwala. Syempre, yung katiwa-tiwala din yung sasabihin. Oo. Yun. Pero may nasabi ka kanina na maganda eh. Estudyante siya. Yung nagtitingin. Mostly kasi, syempre, di ba, pag bata, tumitingin sa store, hindi naman sa nanglalahata. Pero, I also encountered that before naman. Hindi ka papansinin, di ba? Pero kayo, guys, you see that as a window of opportunity. I'm sure you guys, you also encounter that. Punta ka sa isang tindahan, yung bata ka pa, hindi ka papansinin eh, kahit anong gawin mo eh. Parang hahayaan ka lang eh. Hindi naman dahil nahihiya, but it's more of parang, hindi bibili yan. Parang ganun. Pero gulat na lang sila, may biglang bumibili pala to. Kahit Yes, may ganito. mga ganun May purchasing power pala. May kasama palang magulang sa likod, no? Yung may madalas kasi pag estudyante, hindi naman sa hindi bibili pero may time pa. Syempre sasabihin ko muna kay nanay ko, kay mama. Syempre pag demo mo, uwi pa 'yon, ganito. So hindi immediate, pero yun na nga yung tinatawag naming tanim. Tanim. Pag tinanim, ang maganda rin sa ganun, 'di ba yung mga suki ko sinatawag sir. May araw talaga halos wala kang assist, sobrang tumal nung mall. Parang wala ka talagang benta. Pero ang swerte lang siguro natatapat. Tsaka sila bumabalik. Hindi mo naman kinontak pero nung araw na yun, doon sila bumalik sa store mo para bumili uli nung Ang ganda yung word na yun, tanim. So, nagtatanim ka ng customer. sir, common na term sa amin yun. Yes. Tanim. Parang, siyempre, ngayon, dinemuha mo ngayon, binigay mo yung contacts mo, nagandahan sila dun sa product. Tapos, siyempre, hindi naman agad na pagpa-purchase. Pero later on, babalik sa'yo. May anihin ka. tanim ka lang ng tanim, sir. That's really a good perspective. Kasi parang isipin mo kasi isang punta sa tindahan and then that's it. Parang tapos na yung yung connection mo doon eh. Pero sabi nga nila, sir, pag tumapak ng store mo yan, may opportunity na bibili yan. Kaya lahat po lahat ng napasok na client, intercept mo. Kasi once na nagandahan sa yan, pag nagkaroon yan, babalik at babalik yan sa sir.
Okay. Pag nakuha mo yung tiwala, ganun. Okay. Kamusta naman ang suki ng isang Mall of Asia na Sa, na tindahan? ayun nga sir, pag syempre kasi hindi naman totally talaga matatawag na suki sir. Yung mga ibang nagiging client namin. Pero bumabalik, repeat customer, yung mga ganyan po. Wala bang Pagka- instance na parang kunyari, ay, tatay muna bumili, susunod yung anak, tapos susunod yung pamangkin? Ano sir, naka-encounter ako ng mga ganon. Bumabawi din naman yung mga yan, sir. Kusa naman Mm-mm. Minsan bibilan ka ng milk tea, Yeah, mga pastry, ganyan. Yes, sir. Of course, May mga customer din talaga sir. ang tawag natin dyan, simply put, delikadesa. Talaga. Oo. Pagiging Pinoy natin yan eh. Parang, syempre, Manny Pacquiao. Bigyan mo yung isa, magbabalik din siya. Yung mga customer din talaga na pagka nagandaan sa service mo sir. Mhm. May magugulat ko, may pagkain dala sir. May mga ganun nakakatuwa. din. That's really nice to know. Kahit sabi mo sir, maano mo yung mararamdaman mo rin talaga na Masarap sa ang sarap sa pakiramdam pakiramdam. pag Mga ganyan. natulungan mo sila tapos na-appreciate pa nila. Punta tayo sa half of the toughest talk questions right now. Ito medyo, tayo? Current affairs sa pangyayari ngayon. So guys, alam niyo naman medyo mahirap ang buhay ngayon. The past month, marami tayong oil price increase. Nagmamahal lahat ng bagay. And of course, sumisikip ang sinturon ng bawat Pilipino. So, may days na matumal, di ba? Kahit naman hindi before yung nagkaroon ng oil crisis eh. Merong araw na matumal. So, paano kayo nakakapag-adjust doon? Ano ginagawa niyo para dumiskarte? And aside from that, yung ginagawa niyo ba sa store, dinadala niyo ba online, or ano yung ginagawa niyo pag wala lang talagang customers or walang dumadaan sa tindahan? Wala na. Finish na. Hindi. Ano talaga sir mabilis lang naman kasi mag-live. Ginagawa naman namin yan. Kaya lang hindi agad nagre-response yung customer doon. Ako mostly ang ginagawa ko sir, posting ako sa marketplace. So, nagla-live ka sa sarili mong Facebook. Facebook. Ayan. Marketplace or my day lang din yung product ko, may specs na nandun, contacts. Kasi parang mas informative lang yun kaysa mag-live ako. Minsan lang talaga ako mag-live ganon, marketplace, my day lang. Tapos, sir, pag matumal talaga, pinag-ano na lang kami ng OIC namin. Pinagpapagpag kami. Sabi, masyado Magkasabihan. matumal yan. Yes. Magpagpag na lang. Magpagpag muna kayo. Ganun. Oo. Magkakape muna kami. Mahalat ka. May Pagpagka muna. time ganon. Tapos, may marami naniniwala sa ganon. Tapos, parang effective naman. Kasi pagbalik mo, tsaka bubugso yung tao. Oo nga. Kasi ang Pinoy, di ba? Alam niya naman yung katok sa kahoy na kasabihan, di ba? Ganun din yan eh. Yes. Na parang, pag yamot ka na, parang, ano ba man? Bakit parang walang nangyayari? Yun sabi mo nga, Ipahinga mo pagpagkahula. na. Yung iba nga niyan, sir, may dalang asin eh. May dalang asin. Yun. Isasaboy po dun sa loob ng store. Sa demo table mo minsan may asin. Yeah, ano yan, sir, yung asin. Sige, maghahanap ako next time. Pang paano? May ganon. Pero, May ganon. malay mo na, parang effective naman. Kasi, dumabugso yung Mm. tao after nun eh. Pagka nakapagpag... Minsan pag nagpagpag ako, wala talaga. Kaya bukas na lang. Wala sa training yun eh, no? And yan ang diskarte ng buhay. Ika nga, di ba? Pero hindi naman parang always mataas eh. Parang there will always be low times. Like for example, Lunes, I presume, yung pinakamahinang araw. Kasi mas onti ang tao galing sa gala yung May weekend. mga ganun. Para sa akin, parang Tuesday, Wednesday. Sa mas akin, mahina. Tuesday, Wednesday din. Mm. Same din po. Or Thursday. Tuesday, Wednesday, mas maraming Malakas na rin parang malakas na yung Lunes eh. Yung Ah. mga na-delay ang sahod nung Friday. Pero sa bagay, nag-iiba yung Lunes demographics. Parang Legit, ano eh. pagka Lunes, malakas pa rin. Iisipin din natin yung ibang mga kababayan natin. May work from home. Yan. So baka Lunes ngayon. So baka yun yung dahilan bakit mas mataas ang foot traffic sa mga stores. Pero ikaw, Shelo, yung same question para doon sa ginagawa. Pag matumal sa Mall of Asia. Or never ba nagiging matumal sa Mall of Hindi Asia? yun, sir. Sa tumal, siguro same lang din naman talaga sir ng mga nararamdaman sa iba't ibang mall. Kasi hindi naman talaga araw-araw may client Araw-araw eh. Pasko. Makikita mo rin sir yung co-promoter mo sa dulo. Magkikita-kita kayo kasi makikita mo rin eh.
Minsan So, tatanong- balita ka na, pre may benta ka na. Mga Wala din, ganyan, pre. sir. Sa ano naman, sir, sa possible na nagpo-posting din po, ganyan. Tapos minsan nagbo-boost din kami. Doon sa mismong main account ko. Para at least hindi man lang makakita dito, yung ibang area makakita rin po. Pero yung boost na yun, syempre, sarili mong gastos yun. Yes po, yes po. Siyempre, sir, kailangan mo rin talaga Magpundar. Ito yung matanong ako. Kami ginagawa namin to, pero how about you guys? Dumating ba to the point na sumasayaw kayo sa TikTok, post kayo ng Reels, o kaya sabay kayo ng hawak mo ang beat? Ginagawa niyo din ba yun? Mga ganung videos? Pang-attack ng customer, syempre. Ako talaga, sir, bayain ako kaya hindi ginagawa. Pero napipilit kami sa store namin. Kasi may FB page din yung store namin, may TikTok page. Medyo may konting pasaya. Pero the previous brands kong nasalihan, sir, sumasayaw talaga yung promoter. Sa mall. Oh, Alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo na yung sayo na yun. Galing naman din Alam ako mo na yun. doon. Galing ka din doon. Oo. Galing din doon. Masaya. Ito pa nga, isang beses, crowded, talagang sobrang sikip na palengke. Doon kami sumayaw kasama yung yung boss ko. Sige, hindi kami makasayaw halos. Pero yun siguro yung pinaka-memorable sa palengke. Yeah. Siguro without mentioning the brand, yun yung sayo na may ganun. Yes. Ay, alam ko yan. Pero ayun, so to share my experience naman din kasi parang pampabuhay siya ng araw mo eh. Hindi siya parang dahil gagawin mo dahil inutos. It's more of pang siya. Camaraderie. Ika nga. Pare-pareho naman kasi kayo magbe-benefit sa ganun. Yes. Nakakamiss nga, hindi sila nagaganon eh. Hindi na Kasi parang may permit pa siya sa mall. Bago Totoo. kayo, Kasi parang flash i-allow. dance siya eh. Kailangan mo pa siya ipaalam talaga dati. Hindi pwedeng bas natripan mo lang sumayaw. Pwede na. Yan, ganun. Okay, so gets na natin ngayon, pag matumal, talagang punta online, online. FB, Social media, yan. post tayo ng konting specifications, mga entay some freebies online. And syempre, discarte nyo as well is more of, mas personal ata yung connection mo, Hans eh. How about si Shelo, nagbubush siya sa sarili niyang post. Ay, So magandang discarte din siya. At least nakikita nyo ngayon yung different kinds o pagiging maparaan. Yes. Ika nga. Kumbaga- So, pupunta ako dito sa isang question na to na medyo controversial ulit. Pero Ano naman? ito talaga yung elephant in the room eh. Harapan na natin guys. Kasi both si Hans at si Shelo are placed in multi-branded stores. Pag sinabing multi-branded stores, isang tindahan na nandun lahat ng brands. Yes po. So, paano yung delikadesa nyo pag katabi mo na mismo ibang brand? Ano nangyayari sa isang tindahan na maraming sales associate from different brands? masaya. De, sir bigayan naman kasi sa amin. At least, siguro may napuntahan na rin ako mga store na medyo dikit ilaban talaga. Pag lang naman yan, pag tinatawag mo si customer, pero once naman na pumasok yun, ikaw nakatawag, ikaw yung hinahayaan mag-assist doon. Merong ibang store, sir, na pag nasa table ng brand nila, sila yung allowed mag-assist doon. Pero at least sa store lang namin, kung ikaw yung nakatawag kay customer, ikaw pwede mong i-demo yung ibang brand sa kanya. At least doon may chance ka na ma-convince si customer na Dito ka. doon sa Inihila. sa mas magandang brand yung i-avail nila. Ganon sa amin. Bigayan naman. Wala Bigayan. namang away. Tsaka, ganon din naman kasi sila. Ganon gawin mo, tas hindi mo talaga na-convince. Eto naman, hindi naman kami allowed umopen ng box ng ibang brands. So, doon, tsaka na sila, doon. Tsaka na sila... So, parang may open window na paano ka sumundot, ika nga. Ganon. Okay. Bigayan lang din. Siyempre, co-prosperity ba? Ganon. Sa inyo? Sa Mall of inyo, Asia, ito medyo intense eh. Ang dami yung tindahan eh. You Dun have sa- more than 40 stores Yes. sa loob pa lang ng Cyberzone. Pero sa loob ng store namin, sir, ano po kami, bigayan din naman talaga kami. Hindi kami yung, kunyari, yung sabay-sabay kayo magsasalita. Sir. Kung saan po tumigil yung customer, yun lang po yung magsasalita. I think pre-pandemic days pa naman yun eh. Sir, Ay, mama.
Pero doon sa loob ng store namin, kunyari, pag may specific brand na hinanap, hindi na namin aanin yan. Pero ituturo namin si brand. Pero hindi na namin, kunyari, guguluhin. Pamaya kasi, pag lumabas kasi, sir, SA. oo, kasi pag lumabas si client, ang sa sobrang hirap ngayon talaga ng flow ng tao, sir. Ang isang client na pumapasok, sir, aanin mo yan, papaikutin mo lang yan. Hindi mo siya guguluhin, sir. Kasi pag nagulo kasi yan, sir, lalabas yan. Kumbaga, kawawa kayong lahat sa loob. Kaba ang ginagawa namin, pagpasok ni client, sir, hayaan muna namin siya kung anong pipiliin niya. Yan, sir. Pag umikot yan, sir, doon namin siya isa-isa magsasalita. Kasi pag sabay-sabay, sir, nagugulo eh. Kumbaga, nawawala sa ano diba? eh. So, meron pala tayong dito, parang Station 1, Station Yes, sir. 2, Yes, sir. ganun. Parang Ganyan. nagtutour siya sa Kumbaga loob ng lahat, tindahan. sir, bibigyan natin ng opportunity. Yan. Kumbaga, syempre, pagka nakatutok na doon sa brand mo, bigay mo na yung 100%. Pero yun yung gusto ko tanongin eh. Parang may tension ba? Parang o pagkatapos ng shift okay na. Tapos na, parang release na lang. Hindi mawawala kasi talaga, sir, yung Yung gusto kong kunin sa inyo. Sisiyan, sir, Oo. after. Kunyari, okay na eh. Tapos lumapit lang, napaano mo pa, napabili mo pa. Siyempre, hindi mawawala yung tanungan namin. Pero sir, after work naman po, yan, okay ulit kami yan. Kinabukasan, magpapansinan ulit kayo. Kasi, Saka pwede naman bumawi iba, di ba? di naman na tayo bata eh, na ang sama ng loob ko sa'yo, isang taon tayong ganito. Hindi naman Minsan ganun, sir. naunawaan din, may Yes. ibang promoter, may nahabol lang kasi akong ganito, di ba? Yes. Totoo naman eh. Pagbigyan mo na muna. Takbo ng buhay. May ika ano nga. kasi sir eh, may mga promoter din talaga na yung garapal sir. Hindi naman totally garapal. May mga Let's say ganun may talaga. hinahabol. na lang. Yes, may nahabol talaga. Pero yung iba kasi sir, ang mas pinapukusan po namin, makakabenta sa store. Tulungan talaga. So, I think maganda yung sinabi nyo na parang hindi na tayo bata, ika nga. Kasi akala na yung ibang tao, this profession is a bit pang bata. Professional din tayo dito sir. Oo naman. So, yun yung magandang takeaway from this one. Kasi it's really, harapin natin, totoong buhay to eh. And you guys in a multi-branded store, mababa na ang siguro 10 ang ka-engage nyo sa loob pa lang ng tindahan from other brands, di ba? So, that's a huge salute and also respect. Kasi, ang hirap mag-navigate ng ganun. Paano kung mataray si customer, ayaw magpa-demo, inuna mo na yung ibang brand, or honor yung unang hinahanap. Paano mo makukuha yung loob ng iba mong coworkers para dalhin dun sa pwesto mo, di ba? So, that's really a nice insight from you guys. So, punta tayo sa next question. Sa experience nyo sa pagiging sales associate sa store, can you guys share something, mga napundal nyo na, medyo napag-ipunan nyo na or narating nyo na? Let's have some feel good naman para at least to have some appreciation of 5 years and 10 years. Ako mahuli. Dumami na yung utang ko eh. Jokes aside, sige. Hindi ko sa ito. Kasi naman, bago naman ako kay Honor, sir, during pandemic siguro, yun yung magandang umpisa na. Pandemic, marami nagastos nun, so nagalaw yung savings, napawasan yung savings. Tapos nagpaayos din kami, nagpagawa kami ng maliit na bahay dun sa side sa mother ko. So doon kami nag-i-stay ngayon. So, alas naubos yung savings kung meron man. Nung Honor SA na ako, at least medyo nabawi yung konting savings. Tsaka, ngayon kasi malaki na yung expenses. So honestly, ang hirap mag-ipon. So medyo, at least, maganda compared sa mga previous work. Maganda yung compensation ni Honor. Pinaka-consistent siguro na maayos yung, may pambayad ako sa utang. Yes. Marami ang utang. At least on time, di ba? On time naman makapagbayad sa mga ganon. Tsaka medyo lang, nadagdagan lang appliances. TV, washing, na-renew ba?
mga lumang TV, washing. Akala ko Tsaka, nire-renew. ano, Gusto kayo sila renew, parang home credit renewal. Akala ko na-renew. ganun. Tsaka, wala na, kasi meron na eh. Yung ano lang, savings, medyo na-restore yung savings, saka, Wala akong Ano? savings, tol. ano lang eh. Malaki na talaga expenses. Ikaw, may anak ka na din, di Oo, ba? sobra. Parehas kayo, di ba? Tigisa? Ano, Tama sir, ba? eh? Yes po, yes po. May panggastos, kumbaga. Yes. Hindi yung wala kang huhugutin. Mahirap Yeah. naman na walang huhugutin. So, maraming salamat kay Honor doon. May nahuhugot. Di ba? Big respect. May pang, ngayon gagraduate yung anak ko eh. Ano pa lang naman yun? Nursery. Siyempre, gastos na naman But yun. still, kaya still. naman. Oo. Oo. Siyempre, magsiselebrate once, Meron once in a ganon, lifetime may lang yan. panggala, Invited ba ako dyan? Kung gusto mo, dadayo ka Ang ba layo, doon? no? At may panggala. Nakaraan, gumala din kami ng family ko nitong Holy Week. Mm. Yes. So at least, merong mga pang leisure time. Yun Okay. yung mahalaga. It's really nice na isa dun sa sinabi mo na meron kang sinabi kasi kanina. Sabi mo, pag uwi mo, masaya na yung bahay. Ayaw. Yes. Parang ang saya yung feeling na yun, di ba? Yung parang pag uwi mo, galing kang trabaho, upo ka, pero kompleto lahat. Yan, sarap, no? Sarap yung feeling, di ba? Yun yung, I think yun yung endpoint, yung isa sa mga highlights. Na ang iisipin mo na lang, celebration ng Pambayad graduation. ka nga lang sa kuryente, okay na. Tsaka sa wifi. Beto digit naman eh. Hindi naman sa saying super comfortable, but nakakaraos. Nakakaluwag-luwag, sir. No? Ikaw, Chelo. Saan kasi, sir, mas gusto ko nang magpundar talaga ng gamit sa bahay, sir. Siyempre, yung mga nakukuha kong mga gandang benefits kay Honor po. Dinadala ko rin naman sa mga ganda. Baka pang-upgrade lang ng motor yan. Ay, hindi naman, sir. Ay, katulad yan, bumili din po ako Carbon. Nakakarbono ba? Hindi pa naman, sir. Kumbaga, bumili din ako ng ref. Kinumpleto ko rin po yung gamit sa bahay, sir. Ref, aircon, mga ganyan po. Para pagdating mo talaga, komportable po talaga. Tapos, syempre, mas masarap makita yung bahay na kompleto talaga. Kaysa mapunta sa ibang bagay yung wala kang makikitang pinagpaguran mo pero hindi mo makikita. Kaya mas gusto ko nang mapagod ako pero pag uwi ko kompleto. Mga ganun. No? Pahinga na lang. Yes, pahinga ka na lang talaga. Buksan mo na yan. Di tulog na tayo. Mga ganun po. Kaya yun po yung sa akin. Gamit na lang sa bahay, mga ganyan. Tapos yung anak ko, yan. Focus din naman kami sa anak ko. Tapos pagka nakakuha ng mas magandang benefits yan, bibili kami ng gatas kagad, diaper, yan. Para at least, sa isang buwan na yon wala siyang poproblemahin. Tuloy-tuloy. Next Solved na. month ulit, yan. Ayun yung mga namin, sir. It's really nice. Yung parang, yung simula pa lang ng buwan, hindi ka na aligaga ng kakaisip ng pambayad o kung ano yung gagawin mo. At least medyo may support system na salo na yung kailangan. Ayun talaga. May nakaalalay na sa mo, sir. Okay. So on that one, kanina ko pa kasi hawak tong tablet na to. Pero ito yung Honor X8. Oh, Pad X8B. Honor Pad X8B. Tinan mo, pati ako eh. Pero, so, I believe first time nyo din makikita to. Pero we're launching this. Technically, by the air of this episode, it's already selling. So, first on TikTok Shop, with 1,000 off with a free stylus. Pero of course, available din siya sa stores. Yes. Pero I think this will be the first time na mahawakan nyo siya. So, alam nyo naman na signature Honor siya na device. Ang pinaka major difference yan, kalahating kilo, 7.5 millimeters. Ang nipis Quite niya. fast. Nipis. And it has traits ng durability na natin. Ay, talaga, sir. So, May matibay na nanay yung tablet na yan. It can resist some splash of water. Medyo, kita nyo naman yung screen ngayon, medyo may konting beating na. Kasi for the past few days, medyo marami na siyang pinagdaanan. Pero if you want to guys have a quick nipis, test ng drop test, go lang. Go lang. Go lang. Ikaw ba? Gusto mo yan? Hindi, tig-isa. Sige, go. Saan ba pwede i-drop to? Dito, sa right side mo na lang.
Okay. Sige. Anong face Ikaw down? bahala. Yan na. I prefer face down. Salamin. May minana pala si X90, sir. Wow. Responsive pa rin. For a tablet, di ba? Oo. Yes. At saka, yung mga nakaraang tablet ni Honor, wala pa kasing naka-indicate ng durability. drop resistance. Yes. Wala pa. So this one is 1.2 meters drop resistant. Siyempre, hindi siya ganun kasing taas ng katulad ng ibang device. Sakto ito yung mga hinahanap na ibang client talaga, sir, ngayon. Mm. Pag naghanap ng tablet, yung matibay. Sakto Oh, to, sir. gusto mo drop test? Wag na, sir. Okay na. So, syempre, aside from that, 10,100 milliampere battery. And SRP technically is 10,999 pesos. So, for a tablet na mas matibay na ngayon, I believe, lahat naman ng tablet, malaki ang display. Lahat naman ng tablet, maganda ang speakers kasi mas malaki yung audio chamber eh. Pero ang main difference lang talaga for this tablet, Pag. More durable. more durable. So, this is our first durable tablet or tablet made tough. Yan. So, Tablet mate. meron kayong bagong product na Ibebenta. ibebenta and also iyayabang. Yung tablet ko matibay. Gaganon ka na. Pinapaypay, no? Mm-mm. Yan. So, quick segue lang yon. Para at least medyo naman, kakalas tayo dun Sa sa... na naghahanap ng murang tablet eh. Mm-mm. Sakto yan, sakto yan. Para sa ibang client talaga na naghanap ng durability na tablet din. Okay. So, proceed tayo. Forward thinking naman ng konti. At least feel good, di ba? Nakita nyo na yung benefits yung past 5 years and 10 years. Medyo going back to memory lane. Marami na tayong napundar. Pero I want to share that this profession of being sales associate or SA, malaking potential niya, guys. As in, akala kasi ng ibang tao, sales ka lang sa tindahan habang buhay. Hindi siya ganun eh. Parang dito nagbi-build kasi yung foundation kung paano makitungo sa ibang Makisama tao, sa iba't ibang tao. makisama sa ibang tao, and also kung paano yung diskarte mo, kung paano bumenta, di ba? So, yung potential highlight dito is, ano yung gusto nyong step up from here? Hindi naman sa sinasabing aalis kayo sa honor, guys. Pero, syempre, we all assume something better in life. Ano yun? From pagiging SA, ako kasi medyo parang nagugustuhan ko din trainer. Dahil nga medyo knowledgeable ako sa mga products. So, Yes. parang And gusto ko aminin siya natin, 10 ma-experience. years na rin ikaw, Hans. So Matagal na rin seasoned yun. ka na eh. Matagal na rin. So, after SA siguro kung papala rin. Bakit hindi? Kung senyas ka na dyan. Sir Jaynard. So, okay. So, yeah. Pwedeng maging trainer. Pwede rin maging, if I'm not mistaken, captain promoter or captain sales associate. And then, susunod yan, area manager na. So, hahawak ka na ng ibang mall. Kasi ganun siya nanganganak eh. Yung experience mo, hindi lang naman parehas sa ibang tindahan eh. Yung nangyayari sa ibang mall, hindi naman parehas sa ibang mall. So, with experience, ganun siya lumalaki. Ikaw, Shelo, ano gusto mong step up? Step up ko po. Kasi nag-try na din ako dati mag-lead talaga. RSA din ako before. Siguro yung pagiging, din. AS din, mga ganyan po. Syempre, mas maganda. Mas, Ano yung AS, sorry? AE. Account. Yes po. Syempre, pag may tawag dito. May na-handle na din ako ng tao that time. Naging TL na rin po ako. Siguro pag naging naging AE ako. Lahat ng natutunan ko dun sa AE ko. Shoutout sa iyo, Sir Nelson, yan. Sir Ron, yan. Gusto ko rin matutunan din. Na matutunan din na maililid ko. Yung mga ganun po. Yun lang din, mga AE. Yan. Parang nakikita ko sa'yo is gusto mo yung mas makitungo sa mas maraming tao. Yes po. Ganun siya eh. Same naman din. Pero yung kay Hans kasi yung sa kanya, dahil mas marami na ako natanim na knowledge, gusto ko magturo. Parang Yes, magsaya ng feeling ng ganun eh.
So, parang lumalaki yung purpose, yung trabaho. Okay. Kumbaga hindi naman po yung papalitan ha. Hindi. Sasamahan lang. Malay mo, hirit lang natin. Hindi naman yung papalitan. Sasamahan lang po. Of course, yan eh. That's the natural way of life. Aminin na natin siya. Inaasam natin maging ganito. So, whatever it is, kung ano yung mangyari, of course, that's destiny, di ba? Pero, the important thing is, meron kang inspiration. Kasi kung wala yon, ako, di ba, stuck ka lang. Stuck ka lang. Parang araw-araw, sabi mo nga, yung umaga mo, parang programmatic na, na inom kape, alas, drive. Ganon. Yes. Kumbaga naka-set up ka na po sa araw na to, ganito. Oo. So, how about yung forward thinking din tayo in terms of family? Ano gusto nyong in the near future ba or at least a year or two? Ano gusto nyong parang pag-flourish sa family? Siyempre, dagdagan yung isa. Pero ngayon kasi, in the future, gusto ko at least babae isa. Kasi lalaki na isa eh. So ko may isa pa, babae, or kung hanggang 3 siguro. Huwag naman sobrang daming... Baka nanonood ang misis mo ngayon. Baka Hindi, mapanood pero to ni misis pagka, mo. nagseseguy ako na gusto ko pa ng isa kasi Magpaalam ka. medyo may kahit ako nahirapan ako dun sa isa eh, yung sa panganay. Kaya after several years pa siguro, yun lang naman, dumami. Shall ikaw? Kahit personal life. I mean, career, nasabi na natin eh. Family ko, sir, siguro mas gusto kong magpo-focus na lang ako sa magiging ng family ko po. Hindi na para sa akin. Para sa pamilya ko na lang din. Kumbaga, mas better po yung buhay. Yung anak ko, yan. Gusto ko mas komportable siya sa buhay niya pag lumaki siya. Tsaka, ano pa ba? Sa work ko naman po, mas maging successful pa. Ayun lang naman po. Okay. So, actually, that ends all of our toughest talk questions. So, congratulations. Nasagot niyo naman lahat. With flying colors. Pero, of course, guys... Meron pa. Hindi pa. With that one, guys, of course, you've seen Hans and also Shelo have their hardships in terms of yung locations. Galing Morong, galing Las Piñas, 2 hours on travel, 45 minutes every day. Parehas kayo nakamotor, di ba? Yes po. Pero kita niyo yung phases of life. Kasi araw-araw ka nasa Mall of Asia, pinakamalaking mall. Hirap kaya nakarin yun. Pero of course, laban lang eh. Kasi yung dati mo expectations na maraming tao, pero nagiging normal na sa'yo. Ano sir, siguro sa akin may kaibigan tayo ngayon sir eh. Pwede ba? Ano yun? Si Jonathan Sales. Part pa, pakatatag ka lang. Kasi yung anak niya kasi sir, yung may pinipace na ka-honor din natin siya sir. Labang alam pre, nandito lang kami. Ayun lang, prayers lang din naman. Kasi nasa hospital pa rin po yung anak niya. Okay, prayers for Jonathan Sales. Yung Jonathan anak ni Sales Jonathan po. Sales. Ayun lang naman po. Alright. So, meron din tayong growths na nakita from you guys. 10 years from different brands. Nag-appliance ka ba? Just in case. Curious lang ako. Ako nag-appliance ako sir. Na-duty lang ako sa Na duty. Okay. Pero kasi Hindi ka pa nag-appliances? Diba may SA na duty sa appliances? Siyempre, hindi mo naman mabibenta yung appliance kasi Meron ganun di ba? Oo. may na-duty sa ganun. Yeah, electric pala to may quad core. The joke lang. Pero Duty yun lang. lang. Sorry na, tanong ko biglaan. Kasi parang baka mamaya yung growth path mo is from mobile talaga. Dire-diretso. Kasi iba galing laptop, galing sa, appliance din. Kaya ko siya natanong. Financing ako nun, sir. Nung I see. nandun ako. Na-duty. Pero si growth-wise, nakakaluwag sa buhay. Yan. Yun yung importante. And thank you for the consumer insights. Ngayon nakikita natin na meron talagang customer na ilang beses pupunta sa isang store, may pa-hard to get. And alam niyo na guys, from this podcast, kung ano gagawin niyo para makakuha kayo ng extra na freebie. Magpa-hard to get ba? Ganun. Pero Nagka-idea tuloy sila. No?
Hindi, of course, ano yan? Ika nga, ang customer hindi lang no one-off eh. Nakikipag-negosasyon din siya. Ganun naman talaga para mag-close ng sale. Pero most of all, thank you so much for this opportunity kasi we wanted to give highlight sa ginagawa nyo everyday. Hindi biro ang ginagawa nyo in terms of nakatayo sa mall. Sometimes nga I'll be honest, bawal umupo, di ba? Yes po. Nakatayo kayo for more than 8 hours, nagsusuyo ng customer, kakabesaduhin yung isang produkto, and also yung navigating in terms of paano kung si customer mahiyain, paano kung masyado naman siya techie na ayaw niya magpa-demo. Those kind of things medyo napag-usapan natin here. And kudos to you guys. Iba talaga yung pag nandoon ka sa tindahan itself versus doon sa impression namin here. Of course, sa headquarters from marketing. But I'm really glad na nagtatranslate yung ginagawa namin na marketing na kikerry over pagdating sa tindahan. Kaya nga, sabi nyo, uy, yan ba yung matibay? Malaking tulong talaga yung nakikita nila online tas pupunta na lang sa amin. Okay. Baga na nila eh. Oo. Na re-review na nila. Okay. So with that, unfortunately, kahit masaya ang usapan, I have to end it. So with that, guys, this is our 8th episode of The Toughest Talks. Before we go, any last promotions, please encourage our viewers para i-check out yung stores nyo or saan kayo naka-duty ngayon right now. So let's go with Hans first. Ako po ulit si Hans San Jose from Mobile Blitz, Robinsons Antipolo. So kung hindi ko na nilalahat, around Rizal kayo, dalaw kayo sa store namin. Sulit na sulit yung mga namin doon. Freebies and syempre yung serbisyo namin doon. Talaga maganda. Kaya naman marami bumabalik. So kung nakilala, kung mapapanood nyo to, sabihin nyo sa akin. And then, yun, kita-kits na lang po sa Robinsons Antipolo. I'm Sheloy Vasco Quiles po from SM Mall of Asia, Cyber Widget, 2nd floor. Pag naghanap rin po kayo ng mga smartphones around Pasay, ganyan, Las Piñas, Parañaque, yan, ay na yung pinakamagandang store na pwede nyong puntahan for freebies and discount. Wow. Okay. With that, guys, the new Honor Pad X8B is now available for 10,999 pesos. But on TikTok Shop, on its new arrival day, you get 1,000 peso off plus a free stylus only for the new arrival day on TikTok Shop. After that, it's going to be available in our stores. Of course, you can also get them from Hans or Shelo. So with that, guys, I suggest you get this new Honor Pad X8B. With that, guys, this is episode 8 of The Toughest Talk. Check us out every Friday, 5 p.m. on Facebook, YouTube, and Spotify. So, thank you so much, guys. See you on the next episode.